Ang plasa ng pagsasanay ng Brigada Matatag, na pinainit sa ilalim ng matinding sikat ng araw, ay kahalintulad ng isang dambuhalang koliseo. Daan-daang rekruta, sa gitna ng matinding katahimikan, ay napilitang manood ng isang malupit na pagpaparusa na nagaganap sa kanilang harapan. Sa gitna ng plaza, mahigpit na nakatali ang mga kamay ni Pribado Ana de la Cruz ng isang makapal na lubid. Ang kabilang dulo ng lubid na ito ay nakatali sa siyahan ng isang itim na kabayo. Sakay ng kabayo, hawak ang latigo at may nakatatak na baliw na ngiti sa mukha, ay ang kanilang instruktor, si Sargento Major Dante Valenzuela. Winasiwas niya ang latigo sa hangin, kasabay ng nakabibinging tunog na tsak, humalinghing ang kabayo at humarurot pasulong. Ang katawan ni Ana, na hindi man lang nakahuma ng isang sigaw, ay kinaladkad sa matatalim na graba. Sa ilalim ng nagkasira-sirang uniforme, ang maputla niyang balat ay namula sa dugo. Ang kanyang mga daing sa sakit ay nalunod sa tunog ng mga kuko ng kabayo at sa panatikong tawa ng Sargento Major. Sumigaw siya, "Tingnan ninyong lahat, ito ang presyo ng pagsuway. Sinabi ko na sa inyo, walang pamilya rito, walang magulang. Tanging disiplina ko lang ang mayroon dito. Ang babaeng ito ang magiging halimbawa sa inyong lahat." Katawang niyurakan, karangalang ibinaba. Ito ba ang paraan para maitatag ang disiplinang bakal ng militar? Sa sandaling ito, habang lahat ay nanginginig sa takot, may maglalakas loob pa bang tumayo, o hindi niya alam? Hindi niya alam na ang lubid na kinakaladkad niya sa dalagang ito ay talagang isang lubid na patibong, na dahan-dahang humihigpit sa sarili niyang leeg. Ang matatag na seremonya ng pagtatapos ng basic training sa AFR-92 na dibisyon ng Hukbo, Brigada Matatag. Ang plaza ay nalukuban ng isang matagal nang nakalimutang kapaligiran ng pagdiriwang. Daan-daang rekruta sa bagong uniforme ay nakatayo sa perpektong hanay. Sa kabilang panig ng mga tribuna, nagtipon ang mga pamilya mula sa buong bansa upang makita ang kanilang mga anak na lalaki, minamahal, at kaibigan. Sa kanilang mga mukha ay magkahalong pagmamalaki, ginhawa, at pananabik. Sa pinakamataas na bahagi ng pulutong, sa pinakadulong hilera, tahimik na nakaupo ang isang nasa katamtamang edad na lalaki, nakasuot siya ng simpleng damit. Lumang pantalon, kupas na jacket, mga kamay na matigas dahil sa paggawa. Sa unang tingin, isa lamang siyang ordinaryong ama, na dumating mula sa malayong baryo upang bisitahin ang kanyang anak. Wala siyang ipinakitang emosyon, tahimik na pinagmamasdan ang nagaganap sa tribuna. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa isang nag-iisang figura sa gitna ng daan-daang rekruta. Isang maliit, hindi katangkaran na dalaga, isang sundalo, na nakatayo sa pinakadulo ng hanay si Pribado Ana de la Cruz. Ang kanyang kaisa-isang minamahal na anak. Si General Arman de la Cruz, hepe ng pangkalahatang estap ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, AFP, General ng Hukbo, ang General Bakal. Ngayon, siya ay dumating hindi bilang isang general, kundi bilang isang ama, maingat niyang ikinubli ang kanyang pagkatao. Kung ang mismong hepe ng estap ay lumitaw sa seremonya para sa mga rekruta, ang buong dibisyon ay magkakagulo. Nais lamang niyang tahimik, mula sa malayo, makita ang kanyang pinakamamahal, ang kanyang anak, na tatanggap ng kanyang unang ranggo. "Magaling ka, anak." Sa likod ng kanyang seryosong mukha, isang bagyo ng emosyon ang nagngangalit. Tutol siya nang ipahayag ng kanyang anak na maglilingkod siya hindi sa Special Forces o Scout Rangers, kundi sa pinakaordinaryong infantry. Alam niya, higit kaninuman, ang lahat ng hirap ng malupit na buhay militar, ngunit iginalang niya ang kanyang pinili. "Gusto kong kilalanin ako dahil sa sarili kong merito, hindi bilang anak ng general," sabi nito. Hindi niya masira ang determinasyon sa mga mata nito. Ang susunod na parangal para sa natatanging pagganap sa pagsasanay, umalingaw ang boses ng komandante ng rehiyemento mula sa tribuna. "Pribado, Ana de la Cruz." Agad na nanlaki ang mga mata ni General Arman. Ang kanyang anak na si Ana ay nagpakita ng pinakamahusay na resulta sa gitna ng daan-daang rekruta. Matatag siyang umakyat sa tribuna at personal na tinanggap ang sertipiko mula sa komandante ng dibisyon. Mas mukha siyang kumpiyansa at kagalang-galang kaysa sinuman sa mga rekrutang lalaki. Hindi sinasadyang kinuyom ni General Arman ang kanyang kamao, halos hindi mapigilan ang pagmamalaki at kaba na nagpupumilit lumabas. Natapos ang seremonya at sa wakas, dumating ang oras para makipagkita sa mga pamilya. Ang mga rekruta, tila isang sirangdam, ay nagtakbuhan sa kanilang mga pamilya, hinaluan ng luha at tawa. Tumayo si General Arman at nagtungo sa kanilang tagpuan sa isang liblib na espasyo sa likod ng bulwagan. Alam niyang nahihiya ang kanyang anak sa mga tingin ng iba. Hindi nagtagal, mula sa malayo ay lumitaw ang figura ni Ana. Nagniningning sa tuwa ang mukha, tumakbo siya patungo sa kanyang ama. "Papa, dumating ka." Inakbayan ni General Arman ang kanyang anak ng hindi sanay, ngunit mahigpit. Ang kanyang katawan, mula sa pagsasanay, ay naging payat at matigas. Sumalubong sa kanyang ilong ang amoy ng pawis at mahinang halimuyak ng pulbura. "Napakahirap ba?" "Magaling, anak."
At nanalo ako ng parangal. Nakita mo? Nakita ko, sagot niya ng may sadyang kawalang bahala. Ngunit ang sulok ng kanyang mga mata ay namula na. Ang mag-ama ay nag-enjoy sa maikling kaligayahan, bumabawi sa mga nakaraang oras. Masiglang ikinuwento ni Ana ang tungkol sa matitinding pagsasanay at masayang sandali kasama ang kanyang mga kasamahan, ngunit mayroon siyang itinatago. Ang General Bakal ay hindi nakaligtaan na sa ilalim ng kanyang masiglang mukha ay mayroong bahagyang nakikitang, ngunit hindi mabuburang anino ng pagkabalisa at takot. Anong nangyari? Tahimik na tanong ni General Arman. Wala naman, ayos lang. Pilit nang umiti si Ana at umiling. Hindi niya masabi sa kanya ang tungkol sa kalabisan na nagaganap sa unit dahil sa takot na mabahala ang kanyang ama. Sa sandaling iyon, Hoy, De La Cruz! Isang magaspang at hindi kanais-nais na boses ang narinig sa kanilang likuran. Paglingon nila, nakita nila ang instruktor, si Sargento Major Dante Valenzuela. Nakakrus ang mga braso sa dibdib, nakatayo siya ng may pangit na ngiti. Nang makita siya, natigilan si Ana, tila isang palaka sa harap ng ahas. Agad na nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Ang oras ng pagdalaw ay matagal nang tapos, at nandito ka pa rin, nagpapalamig. Dali. Pumunta sa hanay. Pasensya na po. Paalis na po sana ako. Nagmamadaling sumagot si Ana, yumuko. Tiningnan siya ng Sargento Major mula ulo hanggang paa, pagkatapos ay tumingin ng may paghamak kay General Arman na nakasuot ng luma niyang damit. Ito siguro ang tatay mo. Walang dating tulad ng mukha. Namutla ang mukha ni Ana. Walang sinabi si General Arman. Tahimik lamang siyang nakatingin sa Sargento Major nang walang maipinta ang mukha. Ang kanyang tingin ay parang malamig at walang hanggang bangin. Hindi naintindihan ng Sargento Major ang ibig sabihin ng tingin na iyon. Inakala niyang natakot lang sa kanya ang tahimik na matandang taga-baryo. Anong tinitingin-tingin mo, matanda? Sabi niya, kumakaway kay General Arman. Turuan mo ng maayos ang anak mo. Saan niya natutunan ang ganoong pagiging bastos, na tumingin ng diretsyo sa mata ng instruktor? Siguro, hindi pa naalis ang ugaling sibilyan niya sa militar. Muli siyang humarap kay Ana. Hoy, De La Cruz, hindi ba't sinabi ko sa iyo na huwag kang tumingin ng diretsyo sa aking mga mata? Bago pa man siya matapos magsalita, humangin ang kanyang palad. Hlap, isang matalim, nakakapasong tunog. Walang laban na tumilapon ang ulo ni Ana sa isang tabi. Sa kanyang maputlang pisngi, namukadkad ang isang matingkad na pulang marka ng palad. Katahimikan. Tila huminto ang oras. Dahan-dahang lumipat ang tingin ni General Arman sa Sargento Major. Wala nang anumang emosyon sa kanyang mga mata, walang tuwa, walang kalungkutan, o galit man lang, tanging malalim na kawalan ng damdamin. Sa sandaling ito, hindi sinasadyang nakaramdam ng matinding lamig ang Sargento Major na dumaloy sa kanyang likod. Sa kanyang instinct ng hayop, naintindihan niyang may nahipo siya na hindi dapat hipuin. Nakaharap siya sa isang Diyos sa anyo ng tao. Paano ka naglakas loob? Isang mahinang boses ang lumabas sa bibig ni General Arman, tila nagmumula sa pinakamalalim na bahagi ng impyerno. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga balikat. Hindi ito panginginig ng takot, kundi ang simula ng isang pagsabog ng bulkan, na pinipigilan ang isang dambuhalang galit na gustong kumawala. Papa, huwag, tiisin mo. Alam ni Ana kung ano ang kayang gawin ng kanyang ama. Hindi niya gusto na gumawa siya ng gulo dahil sa kanya. Umiiyak, hinawakan niya ang kamay nito, nagmamakaawa. Sa wakas, ang mga luha ng kanyang anak ang nagpatigil sa bulkan na handang sumabog. Ipinikit ni General Arman ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim, pilit niyang itinulak pabalik sa bangin ang galit na kumukulo. Muli niyang binuksan ang kanyang mga mata. Muli silang naging mga mata ng isang ordinaryong matandang taga-baryo, wala siyang sinabi. Tanging tahimik, parang nagpipiktura, malalim na inukit niya sa kanyang alaala ang mukha ng Sargento Major at ang mga tahi sa kanyang balikat. Sargento Major Dante Valenzuela. Tahimik niyang nilunok ang pangalang ito, na maaaring maging huli para sa Sargento Major. Ang kanyang katahimikan ay hindi kahinaan o pagsuko. Ito ang huling pagtitiis ng General Bakal, na naghahanda ng isang mas malaki at walang awang bagyo ng paghihiganti. Naunawaan niya, sa pinakamasakit na paraan, kung anong impyerno ang pinagdaanan ng kanyang anak araw-araw, at kung ano ang gagawin niya sa demonyong lumikha ng impyernong ito. Buong gabi, hindi nakatulog si General Arman. Buong biyahe pabalik sa Maynila, ang pulang bakas ng sampal sa pisngi ng kanyang anak, ang takot sa kanyang mga mata, at ang mapagmataas na mukha ng instruktor na naglakas loob na magtaas ng kamay sa kanya ay nananatili sa kanyang isip. Ang galit, tulad ng kumukulong lava, ay dumaloy sa kanyang mga ugat. Gusto niyang agad-agad, sa kapangyarihan ng hepe ng staff, ibaliktad ang buong ika-42 na dibisyon at balian ng leeg si Dante Valenzuela. Sa kanyang kapangyarihan, ito ay madali lang, ngunit hindi niya magawa, iba ang gusto ng kanyang anak. Gusto kong kilalanin ako dahil sa sarili kong merito.
Ang determinadong boses na ito ng kanyang anak ang naging huling sandigan ng katinuan na pumipigil sa kanyang galit. Kung makikialam siya ngayon, magiging tatak sa buong buhay ni Ana ang pagiging anak ng hepe ng estap. Hindi niya magagawang gawing abo ang kanyang pagmamalaki at pagsisikap dahil sa kanyang galit. Kailangan magtiis. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga kamao. Ang sakit mula sa mga kuko na bumaon sa kanyang palad ay kahit papaano ay nagpatahimik sa kanyang kumukulong kaluluwa. Nagpasya siyang kailangan niyang lutasin ang problemang ito bilang isang ama at hindi bilang isang general. Kailangan niyang makita ng sarili niyang mga mata mula sa pinakamababang antas kung anong mga kondisyon ang pinaglilingkuran ng kanyang anak at kung ano ang tunay na lawak ng kalabisan na ito. Kinabukasan, sa madaling araw, iniwan niya ang marangyang service vehicle, mga adjutant, at uniforme na may 4 na bituin. Muli siyang nag-iisa na sumakay sa kanyang sasakyan. Nakasuot siya ng parehong luma at simpleng damit sibilyan tulad kahapon. Muli siyang nagtungo sa pintuan ng impyernong ito, hindi bilang hepe ng Staff General Arman de la Cruz, kundi bilang ordinaryong ama na si Arman de la Cruz, na nag-aalala para sa kanyang anak. Checkpoint ng training center ng ika-42 na dibisyon. Ang malamig na ulan sa umaga ay bumalot sa buong unit ng hamog at lungkot. Para ba sa pagdalaw, sir? Tanong ng batang sundalo sa checkpoint nang makita si General Arman na lumabas sa lumang sasakyan. Bumisita ako sa aking anak. Si Pribado Ana de la Cruz, tahimik na sabi ni General Arman. Pribado de la Cruz. 1 minuto po, pakibigay ang inyong dokumento. Sa sandaling iyon, nang humingi na ng dokumento ang guard on duty, narinig mula sa malayo ang isang pamilyar at nakakasuklam na boses. Hoy, Pribado, bakit hindi ka naglilingkod ng maayos? Ito si Sargento Major Dante Valenzuela. Mula pa umaga ay masama na ang kanyang kalooban. Kagabi, habang umiinom kasama ang kanyang mga kasamahan, naghambog siya tungkol sa insidente kahapon. Ang babaeng iyon, sa isang iglap lang, naipakita ko sa kanya ang lugar niya, tinuruan ko siya ng husto, at ang tatay niya, ang matanda, hindi man lang naglakas loob na magsalita sa harap ko. Ngunit nang magising siya, ang malamig na tingin ng matanda ay nanumbalik sa kanyang alaala na nag-iwan ng hindi ka nais-nais na pakiramdam. Paglapit niya sa checkpoint, nakita niya si General Arman at saglit na natigilan. Ang matandang ito, ang parehong walang laban, at walang dating na matanda na hindi man lang nagreklamo ng sinampal ang kanyang anak. Muling lumitaw ang pangit na ngiti sa mukha ng Sargento Major. Nagpasya siyang tuluyang maalis ang hindi ka nais-nais na pakiramdam kahapon sa pamamagitan ng pagpapahiya sa matandang ito. Sinuot niya ang kanyang mukha ng may kahambugan at lumapit ng diretsyo kay General Arman. Hindi ba't ikaw ang ginoo kahapon? Bakit ka narito ulit? Nagtampo ka ba dahil sinampal ang pisngi ng anak mo at nagpunta ka rito para gumawa ng gulo? Mula sa kanyang tahasang panunuya, namutla ang mukha ng katabing guard on duty. Walang sumagot si General Arman. Tulad kahapon, nakatingin lamang siya sa Sargento Major nang walang emosyon. Bakit ka tahimik, matanda? Bingi ka ba? Ipinikit niya ang kanyang mukha sa mukha ni General Arman, pinupukaw siya. Sa tingin ko, sinabi kong bumisita ako sa aking anak, sa wakas ay nagsalita si General Arman. Ang kanyang boses ay malamig at mababa, tulad ng ulan sa taglagas. Sa anak, kahapon ang pagtatapos, kaya nagbigay kami ng eksepsyon. Pero simula ngayon, bawal na, mayabang nasabi ng Sargento Major, nakakrus ang mga kamay. Maaari ko bang malaman ang dahilan kung bakit bawal? Dahilan? Bakit ka interesado sa dahilan? Tumawa ang Sargento Major, tila aliw na aliw siya sa sitwasyon. Sige na nga. Sasabihin ko sa'yo, lalo na para sa'yo. Ngayon, may epidemya ng trangkaso sa buong unit. Ang pakikipag-ugnayan sa mga sibilyan ay ganap na ipinagbabawal. Malinaw na ba? Ngayon, umalis ka. Hindi ito lugar para sa mga matatanda tulad mo. Trangkaso. Halatang kasinungalingan ito. Inimbento lang niya iyon para mapaalis ang matanda. Sa sandaling ito, bahagyang nagbago ang tingin ni General Arman. Isang malamig na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Sandali siyang nagpakita ng isang bagay na ganap na hindi katulad ng kawalan ng lakas na ipinakita niya kanina. Tumingin siya ng diretsyo sa mata ng Sargento Major, tila tinutuhog ito, at sinabi, Sargento Major. Nang marinig ang kanyang ranggo na binanggit sa mahinang boses na iyon, hindi sinasadyang nanginig ang Sargento Major. Alam mo bang ang kasinungalingan ay itinuturing ding paglabag sa disiplina militar? Anong sabi mo? Naguguluhang tanong ng Sargento Major. Si General Arman, na hindi inaalis ang tingin sa kanyang naguguluhan mata, ay nagpatuloy, ang kanyang boses ay mahina pa rin, ngunit ang bigat na nilalaman nito ay parang 1,000 toneladang karga. Paano magiging tapat sa estado ang isang sundalong nagsisinungaling sa bayan?
Ang pagtanggi sa isang mamamayan na bumibisita ng walang lehitimong dahilan at nagtatago sa likod ng kasinungalingan ito ay isang napaka-aroganteng posisyon na naglalagay sa militar ng higit sa bayan. Nakalimutan mo bang walang militar kung walang bayan, Sargento Major? Ang bawat salita niya ay hindi lamang pagrereklamo ng matanda. Ito ay isang matalim na tanong tungkol sa mismong esensya ng diwa ng militar na kanyang sinipsip sa buong buhay na inialay niya sa hukbo. Ito ay isang matalas na saksak sa pinakamahirap na lugar na hindi masagot ng mga pekeng sundalo tulad ni Sargento Major Valenzuela. Hindi makapagsalita ang Sargento Major. Namula ang kanyang mukha. Isang walang dating na matanda ang naglakas loob na turuan siya sa harap ng lahat ng sundalo, tulad kahapon ng kanyang anak. Niyurakan niya ang kanyang pagmamalaki, "Sino ka ba para turuan ako?" Sigaw niya, nawawala sa katinuan. "Ano ba ang alam mo tungkol sa militar?" Isang sibilyan na hampas lupa ang naglakas loob na mangaral sa isang banal na mandirigma. Inabot niya ang kanyang kamay upang sunggaban si General Arman sa kwelyo. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang kamay sa kwelyo, muling kumislap ang tingin ni General Arman parang kidlat. "Ilayo mo ang kamay mo." Ang boses na ito. Hindi na ito boses ng matanda. Ito ay isang nagyayalong babala ng General Bacal na nagpapatigil sa puso ng mga kaaway sa hindi mabilang na labanan. Mula sa hindi nakikitang bigat ng payat na katawan, ang kamay ng Sargento Major ay natigilan sa hangin. Nakaramdam siya ng takot. Muli, naintindihan niya, sa kanyang instinct, na ang matandang nakatayo sa kanyang harapan ay hindi ordinaryong tao. Ngunit huli na upang umatras sa harap ng napakaraming sundalo. Sinubukan niyang itago ang kanyang takot sa likod ng galit. "Bakit ka nakatayo, pribado?" Agad na itapon ang matandang ito palabas ng unit, at huwag na siyang pabalikin dito, narinig mo? Sigaw niya sa katabing guard on duty. Huling beses siyang tumingin kay General Arman nang may paghamak, tumalikod, at umalis. Ang kanyang likod ay mukhang kawawa, tulad ng isang deserter na tumatakas sa larangan ng digmaan. Tahimik siyang sinundan ng tingin ni General Arman. "Pasensya na po, mahal na Ginoo, pakibalik na lang po," sabi ng guard on duty, yumuko ng may pagkakasala. Tumango si General Arman, wala nang sinabing anuman, at bumalik sa kanyang sasakyan. Pag-upo niya, huling beses siyang tumingin ng malamig sa mga pintuan ng unit na basa sa ulan, nagsisinungaling na sundalo. Tahimik siyang bumulong, malapit nang maubos ang kanyang pasensya. Ngayon, nakita niya ng kanyang sariling mga mata. Ang unit na ito ay nabubulok hanggang sa ugat, at ang Sargento Major na ito na nagngangalang Dante Valenzuela ang pinaka-nakakasuklam na nakalalasong trangkaso na tumubo sa mga bulok na ugat na iyon. Tapos na ang papel ng ama. Ang kanyang tingin ay naging tingin muli ng General Bacal. Ngayon, oras na para, bilang hepe ng staff, sa pangalan ng hukbo ng bansang ito, linisin ang unit na ito. Ang kanyang sasakyan ay tahimik ngunit determinado na umalis sa unit at nagtungo patungong Maynila. Ang malamig na ulan mula sa langit ay bumuhos ng mas malakas. Ito ang simula ng isang darating na dugong bagyo. Ang araw ni Sargento Major Dante Valenzuela ay isang ganap na impyerno. Pagkatapos umalis ng matanda, hindi siya makapag-focus sa trabaho buong araw. Habang tinuturuan niya ang mga rekruta, ang mahina at nakakakilabot na boses ay umiikot sa kanyang ulo, tulad ng isang multo. Paano magiging tapat sa estado ang isang sundalong nagsisinungaling sa bayan? Galit na galit siya. Ang katotohanan na isang sibilyan na matanda ang hayagang nagpahiya sa kanya sa harap ng kanyang mga subordinate ay nagwasak sa kanyang pagmamalaki. Ngunit higit sa lahat, ang hindi maipaliwanag na takot na naramdaman niya nang harapin niya ang tingin ng matanda ang pinaka-nakakainis. Ano iyon? Ang tingin na iyon. Sinubukan niyang manigarilyo upang burahin ang alaala na iyon, ngunit walang saysay. Ang tingin na iyon, tila isang hindi mabuburang marka, ay malalim na naitala sa kanyang alaala. Ang kanyang galit, natural, ay lumipat sa pinagmulan ng lahat ng problema si Ana de la Cruz. Ang babaeng ito, dahil sa kanya ang lahat. Mula nang dumating siya sa unit na ito, nagkagulo na ang lahat. Naglakas loob siyang hamunin ang kanyang autoridad, at ngayon, dinala pa niya ang kanyang walang dating na tatay upang ipahiya siya. Hindi niya ito palalampasin. Kailangan niyang iparamdam sa kanya hanggang sa kaibuturan ng kanyang buto kung sino ang boss sa unit na ito at kung gaano kasindak-sindak ang paghihiganti sa pagpapakialam sa kanya. Isang masama at malupit na plano ng paghihiganti ang nabuo sa kanyang isip. Noong gabing iyon, sa libreng oras, ang mga rekruta, pagkatapos ng mahirap na araw ng pagsasanay, ay nagpapahinga sa barracks. Nililinis nila ang kanilang bota, nagsusulat ng liham sa pamilya, o tahimik na nag-uusap sa kanilang mga kasamahan. Nag-enjoy sa maikling kapayapaan, nakaupo rin si Ana sa kanyang kama at sumusulat ng liham sa kanyang ama. Nalaman niya mula sa kanyang kasamahan na pumunta ang kanyang ama sa checkpoint kaninang umaga, ngunit pinalayas siya ng Sargento Major. Ang kanyang puso ay naluluha sa pagkakasala sa kanyang ama at galit sa Sargento Major.
Papa, pasensya na, napakahirap ng iyong biyahe dahil sa akin. Sa sandaling sinusulat niya ang liham. Boom! Ang pinto ng baraks ay bumukas ng may malakas na kalabog. Agad na tumigil ang lahat ng ingay sa baraks. Ang lahat ng tingin ay nakatuon sa pinto. Doon, tulad ng isang kasuklam-suklam na kada feudal lord, nakatayo ang lasing na Sargento Major Dante Valenzuela na may namumulang mukha. Sa likod niya, may pangit na ngiti, nakatayo ang dalawa niyang tauhan na instruktor. Hoy, salagi, rookies, nagpapahinga kayo ng maayos, sabi ng Sargento Major ng may kalasingan. Tumalon ang mga rekruta mula sa kanilang mga upuan at natigilan sa posisyon na at ease. Agad na nagyelo ang hangin sa baraks. Ang Sargento Major, gumegewang, ay naglakad patungo sa loob ng baraks. Tulad ng isang feudal lord na nag-iikot sa kanyang ari-arian, sinisipa niya ang mga lamesa ng mga rekruta, nagrereklamo sa lahat. Bakit magulo ang lamesa ng tanga na ito, at bakit may dumi pa rin sa bota mo? Nakakahanap siya ng maliliit na dahilan upang sampalin ang mukha ng mga rekruta o sipain sila sa tiyan. Ang malalakas na tunog ng pagpalo ay umalingaunggaw sa baraks, ngunit ang mga sinasaktan ay tahimik na nagtiis sa karahasan nang hindi man lang nagreklamo. Sa wakas, tumigil ang kanyang mga yapak sa kama ni Ana. Marahas niyang inagaw ang liham mula sa mga kamay nito. Tingnan natin. Sumusulat ka ng nakakaiyak na liham sa tatay mo. Nagsimula siyang basahin ang nilalaman ng liham ng malakas, nang may panunuya, upang marinig ng lahat ng rekruta. Mahal na Papa. Papa. Pasensya na. Napaka-emosyonal na anak, gusto kong umiyak, ska. Namula ang mukha ni Ana sa kahihiyan. Ibalik mo po, pakiusap, sabi ni Ana sa nanginginig, ngunit matatag na boses. Ano? Anong sinabi ng babaeng ito? Sinunggaban siya ng Sargento Major sa kwelyo. Ang kanyang hininga ay amoy alak. Ang pinagyayabang mong tatay ay pumunta sa checkpoint kaninang umaga at nagdemand ng kanyang karapatan. Isang matandang siraulo mula sa basurahan ang naglakas loob na turuan ako. Siguro iniisip mong may malaking tao ka sa likod mo, kaya ganyan ka kabastos, kaya't sasabihin ko sa'yo, ito ay militar. Dito, ang tatay mo, kahit pa presidente siya, ay walang saysay. Ako ang hari at batas dito. Itinulak niya si Ana sa dingding. Boom! Ang kanyang likod ay tumama sa malamig na dingding. Sinira ng tatay mo ang aking kalooban ngayon, kaya ikaw ang magbabayad, anak. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Mayroon kaming isang lumang tradisyon sa unit na ito. Ang mga rekruta ay kailangang magbigay ng tribute sa mga nakatatanda upang maalis ang ugali nilang sibilyan, parang initiation. Kinuskus niya ang marumi niyang mga daliri sa harap ng mukha ni Ana, nagpapahiwatig ng paghingi ng pera. Sinira ng tatay mong madaldal ang aking kalooban, kaya ililibre mo ako ngayon. May pera ka ba? Ibigay mo ang lahat ng nasa pitaka mo. Ito ay isang tahasang pagnanakaw. Isang apoy ang sumiklab sa mga mata ni Ana. Kaya niyang tiisin ang pagpapahiya sa kanyang dignidad, ngunit ang pagpapahiya sa kanyang ama, hindi kailanman. At hindi niya hahayaang kunin ng halimaw na ito ang sahod na pinagpawisan ng kanyang mga kasamahan. Wala akong pera, malamig na sagot ni Ana. At kahit mayroon, hindi ko ibibigay kahit isang sentimo sa taong tulad mo. Katahimikan. Mula sa paglaban ni Ana, ang lahat ng hangin sa baraks ay natigilan. Nawala ang ngiti sa mukha ng Sargento Major. Nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi paniniwala, baliw. Nawala siya sa katinuan. Ang kanyang kamao ay humangin. Bog! Sa isang malalim na tunog, ang katawan ni Ana, tila isang piraso ng papel, ay yumuko at bumagsak sa sahig. Dugo ang tumulo mula sa gilid ng kanyang bibig. Nagdilim ang kanyang paningin. Ngunit hindi ito ang katapusan. Naglakas loob kang suwayin ako. Ang Sargento Major, tulad ng isang baliw na hayop, ay nagsimulang tapakan ang nakahiga na dalaga gamit ang kanyang bota. Boom! 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 Ah! Masakit na daing, sakit, tila nabali ang mga buto. Nagsimulang mawala ang kanyang malay. Tigilan niyo po. Tigilan niyo po. Sa sandaling ito, isa sa mga kasamahan niya, si Pribado Juan Ivan Santos, na hindi na nakatiis, ay naglakas loob at humarang sa kanya. Sargento Major, hindi po tama iyan. Mapapatay niyo siya. Anong kalokohan? Kasama ka rin ba ng halimaw na ito? Sinampal ni Sargento Major si Ivan sa mukha, pagkatapos ay tumango sa mga katabing instruktor. Bakit kayo nakatayo lang? Tapakan niyo rin ang bastardong ito. Sa sandaling ito, ang baraks ay naging isang ganap na impyerno. Ang mga instruktor, nawawala sa katinuan, ay nagsimulang sama-samang saktan ang dalawang walang laban na rekruta. Ang ibang mga sundalo, natigilan sa takot, ay walang magawa, tanging nanonood lamang sa nakakatakot na eksena. Gaano katagal ang lumipas? Ang Sargento Major, humihingal ng malalim, ay tumigil sa pananakit. Sa sahig, may dugo, halos walang malay na nakahiga sina Ana at Ivan. Ha!
Naramdaman ng Sargento Major na bahagyang humupa ang kanyang galit, ngunit hindi ito sapat. Gusto niyang ganap na sirain ang mapaghimagsik na tingin ni Ana. Gusto niyang yurakan ang kanyang pagmamalaki sa harap ng lahat upang hindi na siya makabangon. Isang mas malupit at nakakahiya na plano ng paghihiganti ang nabuo sa kanyang isip. Tiningnan niya ang nakahiga na may dugo na si Ana nang may paghamak at nag-anunsyo, hindi pa ito tapos. Bukas ng umaga, huhugasan ko ang aking karangalan sa pamamagitan ng iyong dugo sa isang napaka-espesyal na paraan. Isang demonyong, malupit na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Ang baraks ay may amoy ng dugo, alak, pinigilan na pag-iyak, at kawalang pag-asa. Lumalalim ang dilim. Kinabukasan, ang plaza ay parang isang dambuhalang bitayan. Ang langit, tila nagbabadya ng darating na trahedya, ay natatakpan ng kulay abo na ulap, handang bumuhos ng luha anumang oras. Daan-daang rekruta ang nakatayo sa hanay nang may nakatigil na mukha sa matinding katahimikan. Sa kanilang mga mata ay magkahalong takot, galit, at malalim na pakiramdam ng kawalang kakayahan. Sa gitna ng plaza, si Pribado Ana de la Cruz, pagkatapos ng pang-aabuso noong gabi, ay halos hindi makatayo. Ang kanyang mukha ay namamaga, ang kanyang mga labi ay basag at natatakpan ng tuyong dugo. Ang kanyang mga kamay ay marahas na nakatali sa likod, at sa harap niya, naglalabas ng usok mula sa butas ng ilong, nakatayo ang itim na kabayo. Sakay ng kabayo, nang may nagyayelong at malamig na ekspresyon, na walang bakas ng kahapon na kabaliwan, si Sargento Major Dante Valenzuela, may latigo sa kamay. Ngayon, inasahan niyang maitatak ng permanente sa buto ng bawat isa sa unit na ito kung gaano kaawa-awa ang katapusan ng taong humahamon sa kanyang kapangyarihan. Isa sa kanyang mga subordinate ang nagdala ng makapal na lubid at mahigpit na itinali ang mga kamay ni Ana sa siyahan ng kabayo. Ngayon, siya ay tulad ng isang hayop na pilitang kumilos ayon sa kagustuhan ng kabayo laban sa kanyang kalooban. Sargento Major, anong ginagawa mo? Sa sandaling ito, nagmamadaling umakyat sa tribuna ang komandante ng batalyon, si Teniente Coronel Nestor Ocampo. Kakatanggap lang niya ng huling ulat tungkol sa pambubugbog sa baraks kahapon, ngunit nagmamadali siyang takpan ang insidente. Ayaw niyang sa panahon ng pagsasanay ng mga rekruta, magkaroon ng inspeksyon mula sa headquarters dahil sa isang hindi kanais-nais na pangyayari. Sobrang labis na iyan. Agad na itigil, mahina ngunit matatag na sabi ni Teniente Coronel Ocampo, ngunit hindi man lang kumurap ang Sargento Major. Tiningnan niya ang kanyang hepe ng may paghamak at ngumiti. Teniente Coronel, bahagi ito ng pagsasanay. Pagpapatibay ng tatag sa matinding kondisyon. Ihanda ko ang ulat ng maayos, kaya huwag kang mag-alala, manood ka lang. Wala nang paggalang sa hepe sa kanyang boses. Sa halip, mayroong tuso na banta. Kasabwat din kita. Walang masabi si Teniente Coronel Ocampo. Alam niyang si Sargento Major Valenzuela ang sentro ng lahat ng kalabisan at korupsyon sa unit, at masyado siyang maraming alam tungkol sa kanyang inkompetensya at mga kasalanan. Nakawala na ang lubid ng halimaw na ito sa kanya, pinili niya ang katahimikan. At ang katahimikan na iyon ay isang tahimik na pahintulot. Ang Sargento Major, nang may nasisiyahang ngiti, ay muling humarap sa plaza. Manood ang lahat. Ang kanyang boses ay umalinganggaw sa buong plaza sa pamamagitan ng megaphone. Ang militar ay hindi lugar para sa mga mahihina. Ito ay isang gubat, kung saan ang pinakamalakas ang nakaligtas. Ang mga hindi sumusunod at lumalabag sa kaayusan ay naghihintay lamang ng malupit na paghihiganti. Itinuro niya ang dulo ng latigo kay Ana na nakatali, hayag na hinamon ng babaeng ito ang aking disiplina. Hindi alam ang kanyang lugar, naglakas loob siyang sumuway sa instruktor at sinira ang pagkakaisa ng unit. Sa makatuwid, ngayon, upang maibalik ang disiplina at maalis ang bulok na diwa, personal kong paparusahan ang taksil na ito sa harap ng lahat. Sinipa niya ang kabayo sa tagiliran gamit ang kanyang bota. Huling salita, Ana de la Cruz? Tanong niya nang may panunuya. Hindi sumagot si Ana. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, itinama niya ang kanyang likod. At itinaas ang kanyang duguan na mukha, dahan-dahan, napakabagal niyang tiningnan ang daan-daang kasamahan niya na nakapalibot sa kanya at ang mga komandante sa tribuna na tumalikod sa lahat ng ito. Ang kanyang tingin ay nagtatanong, ito ba ang katarungan na sinasabi ninyo? Ito ba ang militar na kailangan nating ipagtanggol sa halaga ng ating buhay? Ang kanyang tahimik na tingin, na mas masakit kaysa anumang sigaw, ay tumama sa kanilang konsensya. Muling nakaramdam ng matinding galit ang Sargento Major mula sa kanyang mapaghimagsik na tingin. Sige, tingnan natin kung maaari mong panatilihin ang tingin na iyan sa ganitong sitwasyon. Buong lakas niyang winasiwas ang latigo sa hangin. Sak! Isang matalim na tunog, sumasabog sa tainga. Igo! Ang kabayo, nagbigay ng masakit na sigaw, ay humarurot pasulong na parang baliw. Ang katawan ni Ana, na hindi man lang nakahuma ng sigaw, ay kinaladkad sa matatalim at magaspang na graba.
Isang kakilakilabot na kaluskos, sa ilalim ng nagkasira-sirang uniforme, ang balat sa kanyang likod at binti ay walang laban na nahubad. Isang pulang duguan na bakasang malinaw na humahaba sa daan na kinaladkad siya. Ang kanyang masakit na daing ay nalunod sa baliw na tunog ng mga kuko ng kabayo, panatikong tawa ng Sargento Major, at ang ingay ng hangin na naglalaro sa plaza. Hindi nasisiyahan ng Sargento Major. Hinabol niya ang kabayo sa paligid, sa buong plaza. Ipinagyayabang niya ang kanyang trophy sa harap ng lahat. Tingnan ninyo, ito ang katapusan ng taong humamon sa akin. Umalingaw ang kanyang baliw na sigaw. Sinabi ko na sa inyo, walang pamilya rito, walang magulang. Tanging disiplina ko lang ang mayroon, ang babaeng ito ang magiging halimbawa sa inyong lahat. Ang mga rekruta ay hindi makatingin sa nakakatakot na eksena at tumalikod o nagtakip ng kanilang mga mata. Ang ilan, sa galit o kawalang kakayahan, ay tahimik na umiyak. Ang kanilang kasamahan, ang kanilang body, ay inaabuso tulad ng isang hayop at hindi tulad ng isang tao, ngunit wala silang magawa. Nanalangin lang sila na matapos na ang impyernong oras na ito. Ngunit hindi lahat ay tahimik. Sa pinakadulo ng hanay, sa lilim ng isang truck militar, isang rekruta ang nanginginig na humahawak ng kanyang telepono at kinukuhanan ang eksena. Si Pribado Juan Ivan Santos, ang parehong sundalo na binugbog kasama ni Ana kahapon. Ang kanyang buong katawan ay may pasa, ngunit hindi siya makatayo lamang at manood sa hindi kapani-paniwalang barbaridad na nagaganap sa harap ng kanyang mga mata, nakalimutan ang kanyang sakit. Natakot siya. Kung mabunyag siya, maaaring kamatayan ang naghihintay sa kanya sa kamay ng Sargento Major. Ngunit kailangan niyang mag-video. Kailangan niyang sabihin sa mundo ang tungkol sa kakilakilabot na katotohanan. Hindi niya hahayaang maging walang kabuluhan ang sakripisyo ni Ana. Click! Click! Ang nanginginig na daliri ay pinindot ang record button. Ang maliit na lens ng telepono ay tahimik ngunit malinaw na nakunan ang baliw na mukha ng Sargento Major. Ang nirakang katawan ni Ana na kinaladkad sa graba, at ang daan-daang mukha na tahimik na nanonood. Sa maliit na screen na iyon, naitala ang buong katotohanan tungkol sa bulok na Brigada Matatag. Gaano katagal ang lumipas? Nagpa siya ang Sargento Major na halos wala nang malay si Ana. Sa wakas ay hinila niya ang renda at pinatigil ang kabayo. Bumaba siya sa kabayo at lumapit kay Ana na walang laban na nakahiga sa dugo. Silunggaban niya ito sa buhok at itinaas ang mukha nito. Ang kanyang mga mata ay walang buhay at nakatingin sa kawalan. Ngayon, naintindihan mo na ba? Bulong niya sa tainga nito, sa boses ng isang nanalo. Ikaw ay isang damo lamang, isang walang kwentang damo na maaari kong tapakan anumang oras. Huling beses niya itong itinapon sa lupa, pagkatapos, tulad ng walang nangyari, kumaway siya sa kanyang mga subordinate, dalhin niyo siya sa klinika. Hindi pa siya maaaring mamatay, baka kailanganin pa siya. Tumalikod siya, nasisiyahan sa kanyang ganap na tagumpay. Hindi niya alam na sa likod niya, may isang maliit na mata na nagdokumento ng lahat. Hindi niya alam na ang ginawa niya ay hindi lamang karahasan. Ito ay ang gatilyo para sa isang dambuhalang bagyo, na yayanig hindi lamang sa buong hukbo ng Pilipinas, kundi sa buong Pilipinas. At ang gatilyo na iyon ay kakapindot pa lamang. Noong gabing iyon, ang barracks ng training center ng ICA-42 na dibisyon ay nalukuban ng patay na katahimikan. Walang naglakas loob na magsalita. Ang kakilakilabot na pangyayari na naganap sa araw ay nag-iwan ng isang hindi gumagaling na sugat at takot sa kaluluwa ng lahat ng rekruta. Wala silang magawa, nanonood kung paano pinahiya at niyurakan ang kanilang kasamahan na tinatrato ng mas masahol pa sa isang hayop. Ang kawalang kakayahan na ito ay naging galit sa sarili, isang mabigat na pasanin na humihila sa kanilang mga puso. Si Ana ay inilayo sa klinika. Nagsumite ang Sargento Major ng isang pekeng ulat tungkol sa pinsala sa panahon ng pagsasanay. Walang naglakas loob na magsabi ng totoo. Habang ang lahat ay nalulunod sa kawalang pag-asa sa katahimikan, tanging isang tao lamang, si Pribado Juan Ivan Santos, ang hindi makatulog. Nang makita niyang tulog na ang lahat, tahimik siyang tumayo mula sa kanyang kama at nagpunta sa pinakadulong sulok ng palikuran. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa gamit ang nanginginig na mga kamay. Ang kanyang mga kamay ay hindi tumigil sa panginginig sa takot. Kung mabunyag siya, mas matindi pa sa kay Ana ang naghihintay sa kanya. Posibleng hindi siya makakalabas ng buhay sa unit na ito. Ngunit hindi niya maalis sa kanyang isip ang kakilakilabot na tanawin na nakita niya sa araw at ang mapaghimagsik na tingin ni Ana, tila nagtatanong, ito ba ang katarungan na sinasabi ninyo? Hindi ako maaaring manatiling tahimik. Nagnitnit siya. Ayaw niyang maging duwag. Binuksan niya ang gallery sa telepono. Sa screen ay naitala ang nakakatakot na eksena ng karahasan na kinunan sa araw. Ang baliw na mukha ng Sargento Major, ang katawan ni Ana na kinaladkad ng kabayo, at ang daan-daang mukha na nanonood. Nagpunta siya sa isang website na alam na niya. Ito ay isang anonymous community,
isang sekretong online forum na bukas lamang sa mga aktibong miyembro ng militar. Ito ang kaisa-isang kanlungan kung saan, sa anonymous na katapangan, ibinubunyag ang lahat ng uri ng kalabisan at korupsyon sa militar. Sa nanginginig na mga daliri, nagsimula siyang magsulat ng post, may pamagat, pagbubunyag ng human hunting na isinagawa sa ika-42 na Dibisyon, Brigada Matatag. Hindi siya nagdagdag ng magagandang parirala o emosyonal na panawagan. Tahimik lamang niyang inilarawan, ayon sa katotohanan, ang lahat ng nakita at naranasan niya, at sa dulo, inilakip niya ang video file na nagpapatunay sa lahat ng ito, upload. Ang daliri na nagpindot sa button ay mabigat, tila tingga. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinindot ito. Isang mensahe ang lumabas sa screen, tapos na ang pag-upload. Binura niya ang lahat ng history sa telepono, inalis ang SIM card at inihulog sa inidoro. Pagkatapos, tulad ng walang nangyari, bumalik siya sa kanyang kama. Hindi niya alam na kinuha lang niya ang pin mula sa isang malaking bomba. Ilang minuto lamang pagkatapos na itapon ang video na iyon sa malawak na karagatan ng internet, sa isa sa mga monitor sa Cybersecurity Management ng General Staff Headquarters. Kung saan daan-daang ahente ang 24,007 na nagmomonitor sa lahat ng pampublikong sentimiento at impormasyon, isang pulang mensahe ng babala ang lumabas sa screen, emergency. May nakitang pagkalat ng video ng pagbubunyag mula sa militar. Mabilis na tumataas ang bilang ng mga views. Agad na nag-click ang isa sa mga ahente sa video. Sa screen ay lumabas ang isang nakakagulat na eksena ng karahasan na imposible ng tingnan, namutla ang mukha ng ahente. Agad siyang nag-ulat sa kanyang hepe. Ang ulat, sa bilis ng liwanag, ay umabot sa pinakamalalim na bahagi ng management. At sa wakas, ang video na ito, pagkatapos dumaan sa hepe ng management, ay dumating sa lamesa bilang numero 1 sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Opisina ng hepe ng pangkalahatang staff. Sa kalagitnaan ng gabi, si General Arman de la Cruz, hindi nakatulog, ay nalubog sa bundok ng mga dokumento. Sa kanyang isip ay umiikot pa rin ang mga alaala ng kanyang anak na nakita niya sa araw at ang mukha ng Sargento Major na si Dante Valenzuela. Hindi pa siya kumikilos. Dahil sa paggalang sa kagustuhan ng kanyang anak, nagpa siya siyang magmasid muna sa sitwasyon. Ngunit kung kahit isang beses man lang mapanganib ang buhay niya, wala nang makakapigil sa kanyang galit. Sa sandaling ito, tumunog ang pulang telepono ng direct line sa lamesa. Ito ang hepe ng pangkalahatang staff. Anong nangyari sa ganitong oras? Tanong ni General Arman. General, kailangan ko po kayong iulat. Kailangan niyo munang maghanda sa emosyon. Ang boses ng hepe ng management sa kabilang linya ay mabigat at nalulumbay. Ang puso ni General Arman ay lumagpak. Kapadala lang po ng isang video file sa inyong secure email. Pakitingnan po. Kinuha ni General Arman ang mouse gamit ang nanginginig na kamay at binuksan ang email. Nag-click siya sa attached file, nagsimulang mag-play ang video sa screen. Una, nakita ang isang hindi pamilyar na unit, isang hindi pamilyar na plaza, at pagkatapos ay lumabas sa kanyang mga mata ang isang pamilyar, ngunit ayaw niyang makita. Ang kanyang marupok na anak na si Ana, nakatali sa kabayo, puno ng dugo, at kinaladkad sa graba. Sa video ay malinaw na narinig ang panatikong tawa ng Sargento Major at ang kanyang sigaw. Ang babaeng ito, hindi makahinga si General Arman. Lahat ng tunog ng mundo ay tumigil. Sa kanyang mga tainga ay walang katapusang umuulit lamang ang mahinang daing ng kanyang anak mula sa video at ang tawa ng demonyo na nang-iinis sa kanya. Walang emosyon na makikita sa kanyang mukha. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit. Walang galaw lang siyang nakatingin sa screen, tila umalis na ang kaluluwa sa kanyang katawan. Ngunit ang kanyang mga kamay na nakakapit sa mga dokumento sa lamesa ay napakahigpit na kinuha na nagsimulang magpunit ang papel. Ang mga ugat sa kanyang mga kamay ay lumobo, at ang mga buto ng kanyang daliri ay namutla, may isang bagay sa loob niya ang nag-click at nasira. Ang huling selyo ng General Bacal, na nagpigil sa sarili sa lamig ng kanyang isip sa buong buhay niya, ay napunit. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay walang laman. Sa mga walang laman na mag-aral na iyon ay naglalagablab ang pulang apoy ng galit, handang sunugin ang lahat. Tahimik siyang tumayo at kinuha ang pulang telepono ng direct line sa lamesa, simbolo ng pinakamalalim at pinakakakatakot na kapangyarihan na nag-uugnay sa kanya lamang sa Pangulo at sa kalihim ng tanggulan. Ang bato ay inihagis. Hindi, ang lamesa ay binaligtad. Mula ngayon, walang batas, walang pamamaraan, walang awa. Tanging walang awang paghusga sa mga hangal na naglakas loob na pumasok sa teritoryo ng Diyos. Isang dambuhalang dugong bagyo ang malapit nang bumagsak sa buong Pilipinas. Kinabukasan, ang ika-42 na Dibisyon, Brigada Matatag, ay nagsisimula sa kanilang ordinaryo, nakakainip, at malupit na araw. Nakakulong sa ilalim ng mahigpit na isolation, wala silang kamalay-malay sa video ng pagbubunyag na sumabog sa internet magdamag. Si Sargento Major Dante Valenzuela,
tila ganap na nawala ang kanyang galit kagabi, ay nagsasagawa ng morning formation ng may labis na kasiyahan. Iniisip niya si Ana na nakahiga sa klinika at ngumiti ng pangit. Ngayon, wala nang maglalakas loob na sumuway sa akin. Wala siyang duda na mas matatag pa ang kanyang kaharian. Si Teniente Coronel Nestor Ocampo, buong gabi na nag-iisip kung paano pekehin ang ulat para sa komandante ng dibisyon. Plano niyang ipakita ang buong insidente bilang mga light scratches na nakuha ng rekruta dahil sa sarili niyang kapabayaan at tahimik na takpan ang kaso. Lahat sila ay nagkakamali, iniisip na ang kanilang kasuklam-suklam na mundo ay magiging walang hanggan. Sa sandaling ito, mula sa radyo sa checkpoint sa pangunahing gate ng unit ay lumabas ang isang nagmamadali at hindi makapaniwalang boses. Ito ang checkpoint, ito ang checkpoint. Dumating sa unit ang hepe ng pangkalahatang staff. Uulitin ko, ang hepe ng pangkalahatang staff, General Arman de la Cruz, ay kararating lamang sa pangunahing gate. Katahimikan. Ang paggalaw ng lahat ng komandante ng unit na nakarinig ng ulat na ito ay agad na natigilan. Ang hepe ng staff, numero 1 sa hierarchy ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, General ng Hukbo, ang General Bakal na si Arman de la Cruz, sa isang ordinaryong infantry division sa frontline nang walang anumang babala, ito ay kasing nakakagulat na tila ang mismong Diyos ang bumaba sa lupa. Pagkatapos ng isang sandali, mula sa direksyon ng pangunahing gate ng unit ay lumitaw ang isang bagay na kahanga-hanga na nagpapatahimik sa lahat ng tunog. Isang itim na sedan na Aurus Senat, isang sasakyan na para lamang sa pinakamataas na opisyal ng estado. Hindi nagbabawas ng bilis, dumulas ito patungo sa plaza. Sa likod niya, tila mga anino, sumusunod ang ilang itim na SUV. Lahat ng pagsasanay sa unit ay itinigil. Parehong ang instruktor na nagbibigay ng mga utos sa plaza, at ang mekaniko na nag-aayos ng armored vehicle, at ang clerk na nag-aayos ng mga dokumento sa headquarters. Lahat ay natigilan at tulala na nakatingin sa itim na convoy. Huminto ang sasakyan sa mismong gitna ng plaza, sa harap mismo ng tribuna, ang lahat ay nagpipigil ng hininga. Screech! Bumukas ang pinto ng driver. Lumabas ang isang walang kapintasan na nakasuot na opisyal at binuksan ang likod na pinto. At sa wakas, lumabas siya. Chup! Ang perpektong pinakintab na bota ay unang dumampi sa aspalto. Dahan-dahan siyang lumabas sa sasakyan. Sa bawat paggalaw niya ay naramdaman ang ganap na kapangyarihan at bigat na sinipsip sa loob ng mga dekada na ginugol niya sa larangan ng digmaan. 4 na gintong bituin sa kanyang epaulets ang kumikinang nang nakakasilaw sa sinag ng umaga. Walang anumang medalya o orden. Tanging ang 4 na bituin na iyon lamang ang nagpapabagsak at nagdodomina sa buong espasyo. Si General Arman de la Cruz, ang General Bakal, ay sa wakas ay dumating. Walang emosyon sa kanyang mukha. Siya ay malamig at walang galaw, tila isang taong walang damdamin. Ngunit ang kanyang mga mata, tila tumutuhog sa lahat at humuhusga sa lahat ng malamig. Ang kanyang tingin ay dahan-dahang gumalaw sa plaza. Saan man bumagsak ang kanyang tingin, hindi sinasadyang lumunok ang mga sundalo at yumuko. Sa sandaling ito, si Teniente Coronel Nestor Ocampo, na nag-iikot sa paligid ng plaza, ay nasaksihan ang eksena na ito. Agad na naging puti ang kanyang mukha, tulad ng papel. Ang radio na hawak niya ay walang laban na nahulog sa lupa. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Ang hepe ng staff, bakit? Halos reflex siyang sumugod. Huminto siya sa harap mismo ni General Arman at yumuko ng tila mababali na ang kanyang likod. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at kilabot. Pagbati. Komandante ng batalyon, Teniente Coronel Ocampo. General, hinihiling ko ang pahintulot na magulat. General, bakit kayo narito? Walang sumagot si General Arman. Hindi man lang siya nagbigay ng tingin sa nanginginig na Teniente Coronel sa kanyang harapan. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa isang punto sa likod ni Ocampo, sa malayo. Si Sargento Major Dante Valenzuela, natapos na sa morning formation at pabalik na sa barracks, nagtataka siyang pinapanood ang kaguluhan sa gitna ng plaza. Nagtataka siyang makita ang kanyang komandante ng batalyon na nagpapalabas ng papuri sa isang hindi pamilyar na general. May matandang siraulo na may bituin ang pumunta. Walang pakialam na naisip niya. Sa sandaling iyon, nang aalis na sana siya, umabot sa kanyang mga tainga ang nanginginig na boses ni Teniente Coronel Ocampo, General. At nakita niya ang 4 na nagbabantang kumikinang na bituin sa epaulets ng matandang siraulo na iyon. At ang may-ari ng mga bituin na iyon ay nakatingin ng diretso sa kanya, tulad ng isang demonyo na bumangon mula sa impyerno. Sa kanyang alaala ay dumaloy ang mukha ng matanda na pinahiya niya kahapon sa checkpoint, at ang nakakakilabot na huling tingin ng matanda na iyon. Ilayo mo ang kamay mo. Ang mga piraso ng puzzle ay nabuo sa isang nakakatakot na larawan. Ang dugo sa mga ugat ni Sargento Major Dante Valenzuela ay nagyelo. Tumanggi ang kanyang utak na tanggapin ang katotohanan. Hindi ito maaaring mangyari. Lumambot ang kanyang mga tuhod.
Thud. Bumagsak siya sa lupa. Wala nang pagmamataas o kabaliwan sa kanyang mga mata. Tanging ang instinctual na takot ng isang hayop na naintindihan na ang kanyang kapalaran ay napagpasyahan na. Hindi na siya tiningnan ni General Arman. Ibinabalik niya ang kanyang ulo kay Teniente Coronel Ocampo at sa wakas ay nagsalita. Ang kanyang boses ay malamig at walang buhay, tulad ng isang robot. Dalahin, oo. Oo po. Saan ko kayo dadalhin, General? Sa klinika. Isang salita. Ang maikli, malamig na salita na ito ay nagwasak sa huling pag-asa ni Teniente Coronel Ocampo. Naintindihan niya ang tunay na dahilan ng pagdating ng hepe ng staff. Napagtanto niya na siya mismo at ang buong unit na ito ay nahulog sa isang walang hanggang bangin ng pagbagsak. Tahimik na naglakad si General Arman patungo sa klinika. Sa likod niya, tulad ng mga anino, sumunod ang mga investigator mula sa direktang kontrol ng hepe ng staff, nakasuot ng itim na suit. Sa kanyang daan, ang lahat ng sundalo, tila naghihiwalay na alon, ay nagbigay daan, natigilan sa posisyon na at ease at yumuko. Sa plaza ay nandoon lamang ang tunog ng malamig na hangin at ang mabibigat na yapak ng isang tao na naglalakad upang magbigay ng paghusga. Ang unang yugto ng paghihiganti ay nagsimula, ngunit hindi ito isang masayang paghihiganti. Ito ang simula ng pinakamalungkot at walang awang paglilinis na isinagawa ng isang ama mula sa pinakamataas na kapangyarihan para sa kanyang anak na nahulog sa pinakailalim. Ang hangin sa klinika ay mabigat sa amoy ng disinfectant at pinigilan na sakit. Tahimik na naglakad si General Arman sa pasilyo. Ang kanyang mukha ay matigas, tulad ng isang statue na ginawa ng may kasanayan, walang emosyon. Ngunit ang kanyang adjutant at ang mga investigator na sumusunod sa kanya ay nakita kung paano napakahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao na namutla. Ang pinakadulong silid ay single room. Ang doktor ng militar, nagmamadali, ay sumalubong sa kanila sa pinto. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Pagbati, hepe ng klinika, kapitan. Ang pasyente ay kasalukuyang nagpapahinga, isang tahimik na salita ni General Arman. Ang doktor ng militar, tila itinapon ng isang hindi nakikitang puwersa, ay umatras. Mag-isa si General Arman na pumasok sa silid at isinara ang pinto. Tahimik sa silid. Sa lumang kama na bakal, natatakpan ng puting kumot, natutulog ang kanyang anak na si Ana. Ang kanyang mukha ay sobrang namamaga na mahirap makilala ang kanyang mga katangian. Ang kanyang mga labi ay basag, at sa kanyang noo at pisngi ay may mga asul na pasa at galos. Ang dalawang kamay na nakikita mula sa ilalim ng kumot ay mahigpit na nababalutan, mula sa kumpiyansa, at mapagmataas na anak na nakatayo sa tribuna kahapon, wala nang natira. Sa kanyang lugar ay nakahiga lamang ang isang marupok na maliit na babae, niyurakan ng malupit na karahasan. Walang galaw si General Arman, nakatayo lang siya sa tabi ng kama, at tinitingnan ang kanyang natutulog na anak, tila huminto ang oras. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nanginginig, halos hindi nararamdaman. Ang General Bakal, na hindi man lang nanginig sa buong buhay niya sa larangan ng digmaan, nakita ang pagkamatay ng hindi mabilang na mga subordinate. Ang kanyang bakal na puso ay gumuho. Dahan-dahan siyang lumuhod. Inabot niya ang kanyang nanginginig na kamay at maingat, tila natatakot na mabasag ang marupok na salamin, hinaplos ang namamaga na pisngi ng kanyang anak. Ang kanyang magaspang at matigas na mga daliri ay nakaramdam ng mainit na init ng kanyang katawan. Sa sandaling ito, mayroong mainit na bagay na tumulo mula sa kanyang mga mata. Ito ang unang luha sa loob ng ilang dekada. Mula nang maging sundalo siya, ang dugong luha ng isang ama, hinaluan ng kalungkutan, galit, pagkakasala, at pagsisisi dahil hindi niya ito naprotektahan. Pasensya na, isang nasira na boses ang lumabas sa kanyang bibig. Huli na ang papa. Pasensya na, anak. Hinawakan niya ang kamay nito at matagal, tahimik, umiyak lang. Hindi bilang isang general ng hukbo, hindi bilang hepe ng staff, kundi bilang isang ordinaryong ama, nasira sa tabi ng kama ng kanyang sugatan na anak. Gaano katagal ang lumipas? Pinunasan niya ang kanyang luha gamit ang likod ng kanyang kamay at muling tumayo. Nang muli niyang itinaas ang kanyang ulo, wala nang bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Sa kanilang lugar ay nandoon lamang ang nagyayelong, walang awa na tingin ng isang hukom, handang i-freeze ang lahat, tapos na ang oras ng ama. Ngayon, nagsimula ang oras ng general. Nang lumabas siya sa silid, ang lahat ng opisyal na pumuno sa pasilyo ay nagpipigil ng hininga. Nang makita ang kanyang mukha, naintindihan nila na malapit nang magsimula ang isang dugong paglilinis. Nasaan si Teniente Coronel Ocampo? Tahimik na tanong ni General Arman. Naghihintay sa plaza, General, sagot ng adjutant. Tahimik na naglakad si General Arman patungo sa plaza. Sa plaza ay nandoon ang isang ganap na kakaibang kapaligiran kaysa sa umaga. Lahat ng pagsasanay ay itinigil. Daan-daang rekruta at miyembro ng militar ang nakatayo sa hanay sa posisyon na at ease. Sa harap nila, may putlang-putla na mukha, nakatayo si Teniente Coronel Ocampo,
at sa mismong gitna ng plaza, nakaluhod si Sargento Major Dante Valenzuela. Sa magkabilang panig niya, may mga submachine gun, nakatayo ang mga special forces ng pulisya militar na direktang nasa ilalim ng hepe ng Estap. Dahan-dahang umakyat si General Arman sa tribuna, hindi siya kumuha ng mikropono. Ang kanyang boses, kahit wala nito, ay nagdodomina sa buong plaza. Ang kanyang tingin ay unang nakatuon sa nakaluhod na Sargento Major. Itaas ang ulo mo. Ang Sargento Major, tulad ng isang kriminal na naghihintay ng parusang kamatayan, nanginginig, ay itinaas ang kanyang ulo. Sa kanyang mga mata ay magkahalong takot, pagmamakaawa, at kabaliwan na tumatanggi sa katotohanan. Tiningnan siya ni General Arman mula sa itaas, tulad ng isang insekto. Gusto kitang tanungin ng maraming bagay. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit ang galit na nakapaloob dito ay tila nagpalamig sa hangin sa buong plaza. Bakit ka naging sundalo? Anong tingin mo sa karangalan ng mandirigma? At sa anong karapatan ka naglakas loob na magtaas ng kamay sa aking subordinate, sa anak ng aking bayan, ngunit ngayon, hindi ako magtatanong. Tumigil si General Arman, dahil para sa isang hayop sa anyo ng tao, tulad mo, kahit ang mga tanong ay labis na. Ibinabalik niya ang kanyang ulo sa katabing hepe ng pulisya militar. Ang kanyang boses ay ngayon ay walang emosyon, tulad ng isang robot. Hepe ng pulisya militar, pakinggan ang utos. Masusunod, General. Ang pinaghihinalaan, Sargento Major Dante Valenzuela, ay agad na arestuhin. Ang mga akusasyon, abuse of authority, paggawa ng malalang pinsala sa katawan, at pang-aabuso, pati na rin ang lahat ng krimen na nagpaparumi sa karangalan ng hukbo. Ang lahat ng kanyang masasamang gawain kahapon laban kay Pribado, Ana de la Cruz ay naitala sa video, sapat na ang ebidensya. Agad na alisin ang kanyang uniforme at tanggalin ang kanyang ranggo. Ilipat sa military prison at ilagay sa solitary confinement. Ako mismo ang magbibigay ng panghuling hatol. Huminga siya. At ang panghuling hatol na lumabas sa kanyang bibig ay nagpalamig sa lahat ng naroroon. Pagkawala ng kalayaan sa loob ng 15 taon. 15 taon. Isang direktang paghusga na ibinigay ng kapangyarihan ng hepe ng Estap nang walang mga pamamaraan sa hukuman o pagtatanggol ng abogado. Ito ay ang paggamit ng ganap na kapangyarihan na lumalagpas sa batas, ngunit walang naglakas loob na sumalungat. Ako po ang may kasalanan, General. Gumawa po ako ng kasalanang mortal. Pakiusap, patawarin niyo ako kahit isang beses. Maawa po kayo, tulungan niyo po ako. Ang Sargento Major, sa wakas ay naintindihan ang katotohanan, ay nagsimulang ihampas ang kanyang ulo sa lupa at umiyak. Ngunit hindi kumurap ang mga mata ni General Arman. Isagawa. Ang kanyang huling utos ay narinig. Sumugod ang mga pulis militar at iginapos ang umiiyak na Sargento Major. Marahas nilang inalis ang mga epaulets ng Sargento Major sa kanyang balikat, pinunit at inalis ang kanyang jacket. Ang kanyang huling sigaw, na pinigilan ng mga kamay ng pulis, ay naglaho sa hangin. Tulad ng isang hayop, kinaladkad siya palabas ng plaza. Ang panahon ng dating makapangyarihang tirano ng plaza na ito ay nagtapos sa pinakakaawa-awa at nakakahiya na paraan, isang mabigat na katahimikan ang namayani sa plaza. Ang malamig na tingin ni General Arman ay lumipat ngayon kay Teniente Coronel Ocampo na nakatayo sa ilalim ng tribuna na may putlang-putla na mukha. Oras na para sa ikalawang paghusga. Sa plaza, kung saan kinaladkad si Sargento Major Valenzuela, isang nakakatakot na katahimikan ang namayani. Daan-daang sundalo, nagpipigil ng hininga, ay nanonood sa ganap na pagbagsak ng isang tao na naganap sa harap ng kanilang mga mata. Ang galit ng hepe ng Estap ay hindi lamang galit. Ito ay ang hindi maiiwasang paghusga na ibinigay sa pangalan ng mismong estado. Si General Arman sa tribuna ay hindi gumalaw. Ang kanyang tingin ay ngayon ay nakatuon sa isang tao, natigilan sa ibaba na parang isang bangkay. Komandante ng batalyon, Teniente Coronel Nestor Ocampo. Naramdaman ni Teniente Coronel na nagyayelo ang dugo sa kanyang mga ugat. Libu-libong ideya ang dumaloy sa kanyang isip, pagpapaliwanag, paglilipat ng responsibilidad, o kahit isang paraan upang makatakas sa sitwasyon na ito, desperado niyang sinikap ang kanyang utak. Ngunit ang nilalang na nakatayo sa kanyang harapan, tila nang iinis sa lahat ng kanyang mga trick, pinipigilan lamang siya sa katahimikan. Sa wakas, dahan-dahang bumaba si General Arman mula sa tribuna. Chup, chup. Ang tunog ng kanyang bota, tila isang funeral march drum beat, ay unti-unting pumipiga sa puso ng Teniente Coronel. Huminto si General Arman sa harap mismo niya. Tiningnan niya ang matangkad na Teniente Coronel mula sa ibaba. Wala nang kahit galit sa kanyang tingin, tanging malamig at walang laman na paghamak. Ikaw ang komandante ng batalyon na ito, sa wakas ay nagsalita si General Arman. Ang kanyang boses ay tuyo, tulad ng kulay abo na langit. Tama po, General. Komandante ng batalyon, Teniente Coronel Ocampo,
Halos reflex na sumigaw ang Tenyente Koronel, pinipilit ang mga ugat sa kanyang leeg. Tungkol po sa insidente na ito, ang lahat ng responsibilidad ay nasa akin, bilang komandante. Nagpakita po ako ng kapabayaan sa pagkontrol sa mga subordinate. Binalak niyang isisi ang lahat sa nahatulan ng si Valenzuela, at siya ay makakaligtas sa isang medyo magaan na parusa para sa kapabayaan. Ngunit walang awa siyang pinutol ni General Arman. Responsibilidad? Umubo siya. Iyan lang ba ang tawag mo sa responsibilidad? Gumawa siya ng isa pang hakbang pasulong. Ang distansya sa pagitan nila ay mas mababa pa sa isang palad, Teniente Coronel Ocampo, sabi ni General Arman, tinutuhog siya ng tingin. Ang kanyang boses ay naging matalas, tulad ng isang talim. Ang pastol na nagbabantay sa kawan ng tupa ay obligado na magbigay sa kanila ng berdeng pastulan at malinis na tubig. At pinakamahalaga, may responsibilidad siyang protektahan ang kawan mula sa gutom ng mga lobo. At ano ang ginawa mo? Ang kanyang boses ay naging mas malamig. Nanood ka lang habang ang lobo ay pumapasok sa koral ng tupa. Hindi ka lang nanood. Ipinikit mo ang iyong mga mata habang ang lobo ay pinupunit at nilalamon ang mga tupa para sa sarili mong kapayapaan. Higit pa rito, nag-enjoy ka pa, nagbahagi sa kanya ng mga inihagis niyang piraso ng bulok na karne, hindi ba? Ang bawat salita niya, tulad ng isang punyal, ay bumaon sa puso ng Teniente Coronel. Alam niya ang lahat, kahit na tinakpan niya ang krimen ni Valenzuela at tumanggap ng suhol para doon. Paano? Isang hindi sinasadyang daing ang lumabas sa bibig ng Teniente Coronel. Paano ko nalaman? Isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni General Arman, parang mapanukso o malungkot. Alam mo ba kung ano ang pinagdaanan ng aking anak dito sa nakalipas na ilang linggo? Ang lahat ng mga galos at pasa sa kanyang katawan ay nagsabi sa akin ng lahat kung gaano kabulok ang unit na ito. Tumigil siya, at ang huling mga salita na lumabas sa kanyang bibig ay isang nakakatakot na hatol na tumatanggi sa buong pag-iral ng Teniente Coronel. Ang pastol na nagbigay ng kanyang kawan upang kainin ng lobo ay wala ng karapatang tawagin na pastol. Tumalikod siya at inutusan ang kanyang adjutant. Ang kanyang boses ay naging boses muli ng hepe ng Estap, malamig, determinado, at hindi tumatanggap ng pagtutol. Ipabatid sa buong sandatahang lakas, ang komandante ng batalyon, Teniente Coronel Nestor Ocampo, ay agad na alisin sa tungkulin simula ngayon. Pag-alis sa tungkulin. Para sa isang miyembro ng militar, ito ay katumbas ng parusang kamatayan. Dahil sa malpractice, kapabayaan, at mga gawain na nagpaparumi sa karangalan ng hukbo, ibaba sa ranggo ng isang baitang, mula Teniente Coronel hanggang Major. Pagbaba ng ranggo, nagdilim ang paningin ng Teniente Coronel. Narinig niya kung paano gumuho ang lahat ng kanyang itinayo sa buong buhay niya. Ngunit hindi pa natapos ang paghusga ni General Arman. Magtalaga sa isang bagong posisyon. Ilipat sa posisyon ng Supply Officer sa Marine Brigade sa Pulo ng Sibuyan. Pulo ng Sibuyan, ang pinakatimog na pulo sa Arctic Zone. Isang Army Officer sa isang unit ng Marines, at hindi sa isang combat unit, kundi sa pinakaloob bilang Supply Officer. Hindi lang ito pagpapatapon, ito ay pagpapalayas. Gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang serbisyo, na bubulok sa pinakamalungkot at nakakahiya na lugar. Hindi po tama iyan, General, pakiusap, maawa po kayo. Huling nagmakaawa ang Teniente Coronel. Si General Arman, nang hindi lumilingon, ay malamig na nagsabi, awa. Iyan ang dapat mong ipinakita sa aking mga tupa na pinupunit ng lobo. Ito ang aking huling awa. Wala na siyang sinabing anuman. Naglakad siya patungo sa kanyang sasakyan. Sa likod niya, si Teniente Coronel Ocampo ay bumagsak sa lupa sa kawalang pag-asa. Sa plaza ay nandoon lamang ang malamig na hangin ng pagbabago, na nagwawalis sa bulok na nakaraan at nagbabadya ng isang bagong panahon. Ang paghusga ng General Bacal ay tahimik, ngunit walang awa na natapos. Sa ibabaw ng duguan na plaza ng Brigada Matatag, dumaloy ang isang bagong panahon. Ang bakal na kamao ng hepe ng Estap, na bumagsak sa unit, ay nag-iwan hindi lamang ng malalaking sugat, kundi pati na rin ng mga binhi ng bagong pag-asa. Sina Dante Valenzuela, Nestor Ocampo, at ang lahat ng iba pang korap ay humarap sa isang mahigpit na military tribunal at nawala ng walang karangalan sa kasaysayan ng hukbo. Sa abong ito, nagsimulang maingat ngunit determinado na bumangon ang isang bagong Brigada Matatag. Pagkatapos ng ilang linggo, si Ana, ganap ng gumaling mula sa kanyang mga sugat, ay bumalik sa unit. Ang mga peklat na natira sa kanyang katawan ay hindi na simbolo ng sakit. Ito ay mga medalya ng tapang, dahil hindi siya sumuko sa kawalang katarungan. Ang unit ay ganap na nagbago. Ang bagong komandante ay naging isang tunay na sundalo, na kilala sa buong hukbo sa kanyang katapatan at tatag. Sa unang araw ng kanyang pagtalaga, tinipon niya ang lahat ng miyembro ng militar at nagpahayag, "Hindi ako pumunta rito upang maging inyong tirano. Pumunta ako rito upang magpawis kasama ninyo, gumapang kasama ninyo sa putik, at maging inyong kalasag."
Wala ng kalabisan at karahasan dito. Tanging pagkakaisa at karangalan ng mandirigma lamang ang narito. Mula sa kanyang taos-pusong talumpati, nagsimulang lumambot ang nagyelong puso ng mga sundalo. Una, hinanap ni Ana ang kanyang kasamahan na si Ivan Santos, na nagdusa rin ng malupit na karahasan dahil sa kanya. Si Ivan, para sa kanyang matapang na gawain, ay ginawaran ng Combat Efficiency Award. Ayos ka na ba? Maingat na tanong ni Ana. Oo, ayos lang ako. Ikaw, kumusta ka? Nag-aalalang tumingin sa kanya si Ivan. Sa halip na sumagot, ngumiti ng masigla si Ana. Oo, ayos lang din ako. At salamat. Kung hindi dahil sa iyo, baka lahat ay nanatiling sikreto. Tahimik silang nagtinginan at ngumiti. Ang kanilang pagkakaibigan, na hinubog sa apoy ng impyerno, ay naging mas matatag pa. Sa natitirang oras ng pagsasanay, si Ana ay nagpakalunod sa pag-ensayo. Tumanggi siya sa anumang pribilehiyo na nauugnay sa kanyang ama. Siya, tulad ng kanyang mga kasamahan, ay gumagapang sa putik, nagpapawis, at naging isang tunay na sundalo sa sarili niyang lakas. At sa wakas, naganap ang kanyang tunay na seremonya ng pagtatapos ng basic training. Noong araw na iyon, isang itim na Aurus Senat ang muling pumasok sa Ika-42 na dibisyon, ngunit ang kapaligiran ay ganap na kakaiba. Lahat ng miyembro ng militar ng unit, nakahanay sa plaza, nang may walang kapintasan na katumpakan, ay naghihintay sa first person ng sandatahang lakas. Wala nang takot sa kanilang mga mata, kundi tapat na paggalang. Si General Arman de la Cruz, nakasuot ng dress uniform ng hepe ng Estap, ay lumabas sa sasakyan. Ang apat na bituin sa kanyang epaulets sa araw na iyon, ay tila lalo pang mabigat. Sinamahan ng komandante ng dibisyon, umakyat siya sa tribuna. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa libu-libong batang sundalo na pumuno sa plaza. At ang kanyang tingin ay huminto sa mukha ng kanyang anak na si Ana, na nakatayo sa gitna ng maraming mukha nang may pinakamapagmalaki at kumpiyansang hitsura. Lumapit siya sa mikropono, at ang una niyang mga salita ay paghingi ng tawad, humihingi ako ng tawad. Ang kanyang mahinang boses ay umalingaw sa buong plaza. Ngayon, nakatayo ako sa harap ninyo hindi lamang bilang hepe ng Estap, kundi bilang isang nakatatandang kasamahan, isang sundalo, at bilang isang ama. Pumunta ako rito upang humingi ng tawad sa inyo. Ako, bilang pinuno na responsablo sa buong hukbo, ay hindi agad napansin ang kakilakilabot na kalabisan at karahasan na nagaganap dito sa Brigada Matatag. Hindi ko naintindihan ang inyong sakit at kawalang pag-asa. Ito ang aking responsibilidad bilang komandante. Taos-puso akong humihingi ng tawad. Yumuko siya ng malalim sa lahat ng miyembro ng militar. Ito ay isang hindi pa nangyayari na eksena sa kasaysayan. Ang first person ng hukbo ay yumuko sa harap ng mga ordinaryong sundalo. Ang mga miyembro ng militar ay nagpipigil ng hininga. Muling itinaas ni General Arman ang kanyang ulo. Ang kanyang boses ay ngayon ay matatag at puno ng lakas. Ngunit ngayon, pumunta ako rito upang magbigay sa inyo ng pangako. Ang disiplinang bakal ay hindi kailanman nagmumula sa karahasan at takot. Ang kanyang boses ay yumanig sa plaza. Ang tunay na disiplina ay ipinanganak mula sa paggalang sa komandante, mula sa pagkakaisa ng mandirigma. Kapag pinahahalagahan mo ang iyong kasamahan tulad ng sarili mo, at mula sa matinding pagmamalaki na suot mo ang uniforme na ito. Ngayon, inuutusan ko kayo, maggalangan kayo, tulungan ang mahihina, at sundin ang malalakas. Huwag kayong tumahimik kapag nakikita ninyo ang kawalang katarungan. Huwag ninyong kalimutan na bawat isa sa inyo ang may-ari ng unit na ito. Hugasan ninyo ang lahat ng kahihiyan ng nakaraan at bumangon bilang pinakakagalang-galang at pinakamalakas na brigada na karapat-dapat sa pangalan ng matatag. Nang matapos ang kanyang talumpati, isang malakas na palakpakan at sigaw ng mabuhay ang sumabog sa plaza. Ito ay sigaw ng pag-asa na nagbabadya ng simula ng isang bagong panahon. Pagkatapos ng seremonya, si General Arman de la Cruz ay muling naging isang ordinaryong ama. Lumapit siya sa kanyang anak na may ranggo ng pribado sa kanyang mga balikat. Mahirap ba, Pribado de la Cruz? Hindi siya sanay na nagbigay ng saludo. Naglilingkod po sa Pilipinas. Salamat, General, si Ana, nakangiti ng mapaglaro, ay sumagot sa pagbati. Ngayon, talagang tumayo ka na sa sarili mong lakas, sabi ni General Arman, hinaplos ang balikat ng kanyang anak. Pagmamalaki at paghanga ang makikita sa kanyang mga mata. Papa, ayos na po ako ngayon, masiglang ngumiti si Ana, ang kanyang ngiti ay kumikinang ng mas maliwanag kaysa anumang bituin. Ang mag-ama ay tahimik na nagtinginan at ngumiti. Sa likod nila, ang malalakas na sigaw ng mabuhay. Nang muling binuhay na Brigada Matatag ay umalingaunggaw sa pag-asa. Si Pribado, Ana de la Cruz ay nagtapos ng basic training ng may distinction. Kinita niya ang paggalang ng lahat ng kanyang mga kasamahan, hindi sa kapangyarihan ng kanyang ama, kundi sa sarili niyang lakas. Ang disiplinang bakal ay nagmumula hindi sa takot, kundi sa paggalang.
Minsan, ang katahimikan ng isang ama ay hindi kahinaan, kundi ang oras ng pagtitiis, naghihintay para sa isang mas dakilang bagyo ng katarungan. Ang pag-ibig ng pamilya ay hindi kahinaan, kundi ang pinagmumulan ng pinakamalakas na puwersa. Sa tingin mo ba tama ang pinili ng General Bakal na si General Arman de la Cruz? Ibahagi ang inyong opinyon tungkol sa kanyang katahimikan at kanyang paghusga sa mga komento.